Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, I will be sharing kung paano ako naging virtual assistant kahit wala akong experience at kahit wala pa akong laptop that time. Magso-story time na lang ako. I'll try to remember kung paano ako nagsimula. Before ako naging virtual assistant, I worked in a call center for almost 2 years. Tapos, I got pregnant and then I started looking into ways on how to make money online. Tapos, I found Course Hero ata yon. Nanood lang ako ng YouTube video and then finollow ko lang yung mga napanood ko. Nag-create ako ng account sa Course Hero and I was able to actually earn around like 8K in total just by answering questions. So, it was non-voice. Pag-create mo kasi ng account, papipiliin ka ng mga category kung ano yung mga subjects na gusto mong maging tutor. So, parang tutor ka kasi doon and the students will actually just post their questions or assignments tapos ikaw yung sasagot for them. Parang depende ito sa category and sa complexity ng question yung payment mo doon. After that, hindi ko na siya nagustuhan kasi feeling ko hindi kaya ng brain ko yung mga questions kasi wala lang, parang di na ako confident sa mga learnings ko when I was a student. Fast forward, I also tried online teaching, yung ESL teaching. I actually became an ESL teacher sa Rare Job. Nag-apply ako sa Rare Job and then after doing all the process, mga interview, I was able to get in and get started. Tapos, it was really hard for me. Hindi pa ako familiar dun sa platform and I just followed everything na sinabi nung nag-interview sa akin and yung nag-guide sa akin. Fast forward, 1 month lang ako doon. Hindi na ako nagpatuloy after ko nanganak. Nag-rest ako for 1 month. Tapos, nung naisip ko kung babalik pa ba ako sa pagiging ESL teacher, hindi na kasi ako talaga bumalik. Since feeling ko super complicated ng process. So, ayun, after kong mag-rest for a month, I started to study. I started to learn mga YouTube videos about working from home, kung ano yung mga skills, ano yung mga task na pwede kong gawin na pwede akong mag-earn habang nasa bahay at nagbabantay kay baby kasi I really wanted to earn as a stay-at-home mom. Kaya talagang pinush ko yung pagiging VA kasi I've heard a lot of good things. Tapos nakakatuwa yung mga stories, nakaka-inspire yung mga mommies din na nagwo-work. So, ayun, as a first-time mom, as a new mother, talagang nag-aral ako, inaral ko yung mga task. Every time natulog si baby, nanonood ako ng videos habang naglalaba, ganyan. So, talagang nagmo-multitask ako. Yun talaga yung ginawa ko when I was starting out kasi wala talaga akong idea. Na-skip pala natin yung part na nung sa Course Hero, phone lang gamit ko nun. As in, phone lang talaga. Tas yung income ko na 8K, we were saving that up para para sana sa panganganak ko. But then, nung hindi ko na kaya yung sa Course Hero, sinabi ko sa partner ko na gusto kong itry yung online jobs. Kaso, kailangan namin ng laptop. So, ang ginawa namin, yung perang na-save namin is ginamit namin para bumili ng second-hand na laptop. Going back, nung tapos na akong mag-aral-aral sa YouTube, ganyan, nag-join ako ng mga free webinar or mga Facebook groups na nag-share din sila ng mga tips and resources kung paano maging virtual assistant, ganyan. Na-feel ko na meron na akong confidence to start applying, kaya create ako ng profile ko sa onlinejobs.ph. Yung sa onlinejobs.ph, after ko nakapag-create ng profile doon, nag-start na akong mag-apply. And that time, meron lang silang limit na 10 applications per day. So, ang ginawa ko, everyday ko talaga
chine-check yung profile ko, tapos nag-check ako ng mga jobs na available, and then nag-a-apply ako every day until na merong nakapansin sa application ko. So, since yung experience ko nga is call center lang, yung mga calling jobs yung in-applyan ko kasi yun yung confident ako na pwede kong gawin. Kahit wala talaga akong idea kung ano yung mga task, since iba naman talaga yung call center, ganyan. Parang hinighlight ko lang doon sa pag-apply ko na meron akong experience sa call center, ganyan. So, I'm really confident na kaya kong matutunan yung mga task kasi, ayun na nga, meron na akong experience handling calls and talking to customers over the phone. So, ayun siya. And fortunately naman, merong nag-reply sa akin and eventually, na-hire ako. So, nung una is unpaid siya kasi tinitrain na ako. And then, yung agreement namin is $3 per hour. Tapos, hindi agad-agad ako mababayaran after 2 weeks na training. So, unpaid yung training kasi si client yung nag-train sa akin. And after 2 weeks, nagustuhan naman niya yung performance ko kaya he decided to hire me and para makapag-start na akong mag-work na paid. Since meron na akong mga napanood na mga tips galing nga sa mga videos and mga Facebook groups, mga webinars na inatinan ko, sabi nila kasi na dapat meron din tayong extra na client. So, habang nag-work ako part-time dun sa calling and US business hours, so sa night ako nag-work that time, and ayun, kapag natutulog si baby, I'm just hoping na hindi siya nagigising. So, kinaya ko talaga yun. Hindi ko maisip ngayon kung paano ko nakaya, pero kinaya ko. And, of course, with the support of my partner, nakaya namin yun. That time, actually, nasa call center pa yung partner ko, and then eventually, pinag-resign ko siya. Nung okay na, nag-start na maging okay yung pag-earn ko sa online job. So, ayun, pinag-resign ko siya, and until now, andito pa, same pa rin yung setup namin. So, talagang teamwork lang kami at kinaya namin yung ganitong setup. Wala kasi kaming nanny ngayon. Wala pa kaming mahanap na trustworthy. So, kami-kami na muna yung nagbabantay kay baby habang may work, ganyan. After sa first client ko na calling, nag-try akong maghanap ng non-voice na client. Sinunod ko lang talaga yung mga tips ng iba na i-offer daw yung services for free, and that's what I did. So, nag-post ako sa isang Facebook group na I'm offering my services for free for a month ata yun or 2 weeks. Di ko na maalala. Basta in-offer ko yung service ko for free. And then, after ko mag-post doon, merong nag-message sa akin and gusto niyang makipag-call. So, nung nag-call na kami is, ayun, nag-usap lang kami normally, parang friend-friend, ganyan. Napaka-friendly kasi talaga ng client na yun. And then, nung nag-ask siya how much yung rate ko, sabi ko, I'm offering my service for free since I'm still starting out and I'm trying to learn some skills, ganyan. So, sabi naman niya na gusto niyang, dapat hindi daw ako pumayag na ma-free or naibigay yung service ko for free. So, tinanong niya ako if okay lang ba yung $4 per hour. So, syempre, nag-yes na ako kasi nga, hindi ko naman in-expect na magbabayad siya or babayaran niya ako. So, in-accept ko na yung $4 per hour, and around this time din, naging full-time na din ako doon sa calling job. And buti na lang napagsabay ko silang dalawa kasi non-voice naman yung isa, and flexible yung hours as long as matapos ko lang yung task na pinapagawa nung bago kong client. So, ayan, may dalawa na akong client. And then, along the way naman, mas marami akong natututunan kasi iba pa rin talaga yung learnings mo kapag ginagawa mo na talaga mismo yung work. Okay? So, ayun, habang meron akong mga clients and nakakagain ako ng skills, experience, and confidence, nagpatuloy ako sa pag-apply ng mga non-voice na jobs. So, aside dun sa mga admin task na ginagawa ko plus yung full-time na cold calling, kasi hindi naman kasi talaga maraming calls yung ginagawa ko.
hindi lahat ng numbers na tinatawagan ko merong sumasagot. So, hindi siya masyadong mabigat yung tasks or yung workload ko. Nung nakagain na ako ng experience, patuloy pa rin ako sa pag-apply, nakakuha ako ng mga clients na data entry, mga list building, or ako yung naghahanap ng mga contact information ng mga prospects nung client ko. So, copy-paste lang talaga siya, tapos onting research, ganyan, and making sure na accurate yung contact information na nakukuha ko sa mga website na binibigay nila. Ang masasabi ko lang talaga is, pag gusto nyo magsimula and hindi nyo alam kung paano, start na lang muna talaga kayo sa pag-aaral. Kasi mas magiging easy yung journey ninyo kapag nag-aral kayo and alam niyo kung ano yung papasukin ninyo. So, I suggest na manood kayo ng mga videos like this, mag-join sa mga free webinar. Merong mga ganyan na nag-o-offer ng free webinar para makagain kayo ng knowledge and malaman nyo yung mga skills ninyo na pwede nyo pang ma-develop or ma-enhance. Ayan. Kapag feel ninyo ready na kayo na mag-apply, go for it and just apply until na merong mag-reply. Ganyan. Ayan yung video natin for today. So, if you have questions, i-drop nyo lang sa comment section and sasagutin natin yan sa future videos natin. I hope to see you again, and if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. If hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa aking channel para hindi nyo ma-miss yung mga future uploads natin. So, bye!